Yaw! Kamusta mga pamangkin? Welcome sa Tito Daldal, kung saan binubuksan natin ang mga kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. At ngayong araw, kilalanin natin ang isang babaeng naging bahagi na ng halos lahat ng aspeto ng showbiz, politika, at personal na buhay ng bawat Pilipino. Isang babaeng laging laman ng balita, teleserye ng totoong buhay, at nag-iisang tinaguriang Queen of All Media, si Cristina Bernadette Chris Aquino. Pero mga pamangkin, alam nyo ba na ang kwento ni Chris ay hindi lang puro glamour, yaman, at kasikatan? Isa rin itong kwento ng sakripisyo, pag-ibig, mga pagkakamali, tagumpay, at matinding laban sa sakit na hanggang ngayon ay kinakaharap niya. Kaya tara na, samahan niyo ako, at himingin natin mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kasalukuyan, ang makulay at minsan ay magulong kwento ng buhay ni Chris Aquino. Si Cristina Bernadette Cojuangco Aquino ay ipinanganak noong February 14, 1971, Valentine's Baby. Anak siya nina Benigno, Ninoy, Aquino Jr., ang kilalang opposition leader laban sa diktadura ni Marcos, at si Corazon, Cory, Cojuangco Aquino, na kalaunan ay magiging unang babaeng pangulo ng Pilipinas. Bata pa lang si Chris, ramdam na niya na hindi ordinaryo ang pamilya niya. Habang ang ibang bata ay naglalaro lang sa kalye, siya lumaki sa piling ng mga bodyguard, reporter, at laging nasa gitna ng political tension. Naalala ng ilan, si Chris ay laging malapit kay Ninoy. Siya ang bunso, at minsan nga tinatawag na favorite. Si Ninoy ang nagtanim sa kanya ng kumpiyansa at kakayahang magsalita sa publiko. Kaya kahit bata pa lang, matapang at outspoken na siya. Ngunit dumating ang mabigat na pagsubok. Noong 1983, pinaslang si Ninoy Aquino sa Manila International Airport. 12 taong gulang si Chris noon. Isipin niyo mga pamangkin, bata pa lang siya, pero nasaksihan niya na agad ang isa sa pinakamalaking trahedya ng kasaysayan ng Pilipinas. Doon nagsimula ang malalim na paghubog sa kanyang pagkatao, ang maging matibay kahit sa gitna ng sakit. Matapos ang pagkamatay ni Ninoy, naging sentro ng atensyon ang pamilya Aquino. Si Cory, mula sa pagiging simple at tahimik na may bahay, ay biglang naging simbolo ng demokrasya. At noong 1986, siya na ang naging Pangulo ng Pilipinas matapos ang EDSA People Power Revolution. Para kay Chris, ang teenage years niya ay hindi naging normal. Habang ang mga kaedad niya ay busy sa high school life, siya ay laging nasa spotlight bilang anak ng Pangulo. May pressure, may expectations, at may mga matang laging nakatingin. Nag-aral siya sa mga Catholic schools, at kalaunan ay ipinadala sa Amerika para mag-aral ng college. Pero kahit nasa abroad, hindi niya matakasan ang intrigang dala ng apelyido niya. Mga pamangkin, alam niyo ba na hindi talaga plano ni Chris na maging artista? Pero dahil sa charm, talino, at confidence niya, madali siyang napansin ng media. Nagsimula siya sa mga pelikula at talk shows, at agad siyang nakilala bilang young, frank, and fearless Aquino. Kilala si Chris sa kanyang matapang na pananalita. Hindi siya natatakot magsabi ng totoo, kahit minsan ay ikinasasama niya ng loob ng iba. Pero dito rin nagsimula ang kanyang image bilang open book, isang taong handang ibahagi kahit ang pinakamaliliit na detalye ng kanyang buhay. Lumabas siya sa pelikula kasama ang malalaking artista at nagsimula rin sa hosting. Pero higit pa sa kanyang talento, ang pagiging totoo niya ang nagpahok sa tao. Mga pamangkin, pag-usapan naman natin ang shining showbiz career ni Chris Aquino, dahil kung tutuusin, siya lang ang artistang halos lahat ng medium ay nasakop. Nagsimula siya sa mga pelikula noong late 1980s at 1990s. Ang unang mga roles niya ay madalas na sweet girl type, pero lumipas ang panahon, naging daring siya at tinaguriang massacre queen dahil sa sunod-sunod na pelikula tungkol sa mga totoong krimen na sumikat noong dekada 2090. Kasama rito ang Visconde Massacre, The Mirna Dayon Story, The Elsa Castillo Story, at marami pang iba. Kung titignan, si Chris ang naging mukha ng isang buong genre ng pelikula. Sa mga panahon na iyon, kapag narinig mong Chris Aquino ang bida, ibig sabihin may matinding drama, iyakan, at totoong kwentong huhugot sa puso ng mga Pilipino. Hindi lang drama, pumasok din siya sa comedy at romance. Lumabas siya sa pelikula kasama ang mga sikat na leading men tulad ni Rene Requiestas, Philip Salvador, Gabby Concepcion, at marami pang iba. At syempre, sino ba ang makakalimot nang lumabas siya sa Feng Shui, 2004, at Sukob, 2006, mga pelikulang naging pinakamalalaking horror hits sa Pilipinas. Dahil dito, tinagurian siyang Philippine Box Office Horror Queen. Pero hindi lang sa pelikula nagningning si Chris. Mas lalo siyang sumikat bilang host. Bata pa lang siya ay nagsimula na sa mga talk shows, pero noong 1990s hanggang 2000s, dito talaga siya naging reyna.
Siya ang naging host ng Today with Chris Aquino, kung saan pinakita niya ang kanyang kakayahan sa pagiging spontaneous, witty, at matapat sa pakikipag-usap. Pagkatapos nito, sinundan ng mga malalaking show tulad ng The Boss, Showbiz News Ngayon, SNN, at ang napakasikat na morning lifestyle program na Chris TV. Dito lumabas ang tunay na charm niya bilang open book. Sa bawat episode, hindi lang siya nag-i-interview, kundi binabahagi rin niya ang kanyang sariling buhay, mula sa mga problema sa love life hanggang sa parenting tips. Kaya naman, naging parang kaibigan siya ng mga manunood. Game shows at variety shows. Sino ba ang hindi nakasubaybay sa Game KNB, isang game show na minahal ng masa? Si Chris ang naging host nito at dito talaga siya mas lalong nakilala bilang masayahin, hyper, at engaging sa mga contestant. Madalas nga ay trending pa ang kanyang mga Chris Aquino one-liners, at memes na hanggang ngayon ay buhay pa sa internet. Lumabas din siya sa mga noontime variety shows at iba pang special events. Halos lahat ng network, nakatrabaho niya na. Endorsements at komersyal. Kung usapang commercials at endorsements, si Chris Aquino na yata ang pinakamaraming hawak noong kanyang peak. Naging mukha siya ng mga household brands, pagkain, gatas, sabon, shampoo, appliances, bangko, insurance, at kung ano-ano pa. Ang sikreto niya, relatable siya sa masa, pero classy rin sa imahe. Sa madaling salita, pinagsama niya ang pagiging sosyal at pagiging totoong tao. Kaya tinaguri ang Queen of Endorsements si Chris. Queen of All Media. At bakit nga ba tinawag siyang Queen of All Media? Kasi mga pamangkin, si Chris lang ang artistang pamatok sa lahat ng platform. Movies, drama, horror, romance, comedy, television, talk shows, game shows, lifestyle, variety, radio, nagkaroon pa siya ng sariling program dati. Print, may sarili siyang lifestyle columns. Digital, social media, isa siya sa mga naunang artista na gumamit ng YouTube at Facebook para direktang makipag-ugnayan sa fans. Dahil dito, masasabi natin na si Chris ay hindi lang basta artista, isa siyang institusyon sa showbiz. Ang impluwensya sa showbiz, kung iisipin, ang daming artista ang dumaan sa industriya, pero kakaunti lang ang nag-iwan ng marka na gaya ni Chris. Siya ang benchmark ng pagiging transparent sa showbiz, kung saan ang artista ay hindi lang performer, kundi kwento rin ng sariling buhay. At hanggang ngayon, kahit wala na siya sa active spotlight, nananatili ang legacy niya bilang isang reyna na hindi mapapantayan sa media. Hindi maiiwasan na laging iugnay si Chris sa pamilya niya. Siya ay anak ni Cory, kapatid ni Noynoy. Minsan, tinitingnan siya bilang political princess, pero siya mismo gustong patunayan na kaya niyang tumayo sa sariling pangalan. Nagsimula na siyang kilalanin bilang endorser, aktres, at TV host. Dito na rin umusbong ang titulong Queen of Talk bago pa siya naging Queen of All Media. Pero paminsan-minsan, hindi rin siya nakakatakas sa kontrobersya. Ang love life niya ay laging pinag-uusapan, lalo na't mahilig talaga siyang magsabi ng diretsyong saloobin sa publiko. Sino ba ang hindi nakakaalam ng love life ni Chris? Mula kay Philip Salvador, hanggang kay Joey Marquez, at ang kanyang marriage kay James Yap, lahat ay naging laman ng headlines. Nagkaroon siya ng mga anak, si Josh Aquino kay Philip Salvador, at si Bimby Aquino Yap kay James Yap. Bilang isang ina, makikita natin ang soft side ni Chris, protective, loving, at minsan ay overprotective. Pero syempre, hindi rin naging madali ang lahat. Dumaan siya sa mga breakups, marital problems, at matinding public scrutiny. Imbes na itago ang lahat, pinili niyang ibahagi ito sa publiko. At dito mas lalong minahal siya ng tao, kasi para siyang totoong tao na dumadaan din sa hirap at sakit. Ito na ang golden years ni Chris. Halos lahat ng network shows, commercials, at endorsements, siya ang reyna. Naging host ng Game KNB, The Boss, Chris TV, at napakarami pang iba. Kung tutusin, si Chris ang isa sa pinaka-influential celebrity ng kanyang panahon. Kapag nag-endorse siya, mabenta. Kapag may sinabi siya, trending. Siya ang tinig ng masa, kahit pa may mga taong hindi siya gusto. Pero mga pamangkin, hindi rin puro tagumpay. Naging laman din siya ng mga kontrobersya, mula sa away sa kapwa-artista, problema sa pamilya, at syempre, ang kanyang love life na laging sinusubaybayan. Sa kabila nito, nanatiling matatag si Chris. Lagi niyang sinasabi, hindi ako plastic. At ito ang nagpanatili sa kanya bilang isang tunay na public figure. Dito nagsimula ang pinakamatinding laban ni Chris, ang kanyang kalusugan. Nadiskubre niyang meron siyang autoimmune diseases tulad ng lupus at iba pang komplikasyon. Lumabas ang mga balita ng kanyang unti-unting panghihina, pagbaba ng timbang, at seryosong gamutan.
Lumipat siya sa ibang bansa para magpagamot, dala ang kanyang mga anak. Sa kabila ng lahat, ipinapakita niya sa publiko ang kanyang laban. At dito lalo siyang hinangaan, hindi lang bilang artista, kundi bilang mandirigma ng buhay. Sa kasalukuyan, mas tahimik na ang buhay ni Chris. Malayo sa dating spotlight pero hindi malayo sa puso ng tao. Ang focus niya ngayon ay kalusugan at pamilya, lalo na ang kanyang mga anak na sina Josh at Bimby. Minsan, nagpaparamdam pa rin siya sa social media, nagbibigay ng update, nagpapasalamat, at nagbibigay ng inspirasyon. Kahit mahina ang katawan, matibay ang loob. Mga pamangkin, ang kwento ni Chris Aquino ay kwento ng isang babaeng isinilang sa spotlight, lumaki sa gitna ng politika, sumikat sa showbiz, nakaranas ng mga pagkakamali, nagtagumpay bilang reyna ng media, at ngayon ay lumalaban sa pinakamahirap na laban para sa kanyang buhay. Kahit gaano ka kasikat o kayaman, ang buhay ay may ibibigay na pagsubok. Ang mahalaga ay kung paano ka lalaban, kung paano ka magtatapat, at kung paano ka mananatiling totoo. Ako si Tito Daldal, nagsasabing, ang buhay ay hindi teleserye na laging masaya ang ending. Pero kung may tapang at pananampalataya ka, lahat ng sakit at pagsubok ay may kahulugan. Daldal pa more.